sa review natin, Jesus expects us to forgive others. Remember the servant? Yung servant, na natatandaan niyo yung servant, na pinatawad siya sa kanyang utang, tapos nung nakita niya, yung kaibigan niya na may utang sa kanya na maliit na halaga, sinakal niya, at nalaman ng hari yon at anong nangyari? Nagalit sa kanya yung hari. Kasi ang message dito, pinatawad kita, pero hindi ka marunong magpatawad sa iba. Ito yung picture nating mga tao, no? Minsan, pagka nagkamali tayo, gusto natin mapapatawad tayo o pagbibigyan tayo kaagad, papawalang sala tayo kaagad. Pero pag meron namang ginawa sa atin, masyado tayong mabigat maghusga. So, dito hindi man lang siya sinakal nung hari, pero yung may utang sa kanyang maliit na bagay, di ba, sinakal niya. Kaya nakarating yun sa hari at nagalit sa kanya. So, itong mga binabasa natin sa Biblia ay this is a reminder, no, sa ating lahat. And alam nyo, maraming mga relasyon na nasira o na-save sana. Pero dahil sa ang dalawang party ay hindi marunong magpatawad, wala rin nangyari sa kanilang relasyon. Now, let's turn to 1 Corinthians 13. This is the love chapter. But before may naiwan akong verse sa review, no? This is in Ephesians 4:32. Be kind and loving to each other. Be kind and loving to each other. Forgive each other the same as God forgave you through Christ. No? Kung paano daw tayo napatawad ng Panginoon, ay dapat ganun din ang ating pagpapatawad. Okay, let's turn to 1 Corinthians 13 to 1:3. Alam niyo, natatandaan niyo yung kwento ko last, yung bago ako mag-close, no? Na kung ano ang ginamit mong measure, yung last verse natin, di ba? Kung anong ginamit mong measure sa tao, yun din ang gagamitin sa iyo ng tao o ng Panginoon. Alam niyo, last ng isang araw, ako kasi pagka nasa labas, galit na galit ako dun sa mga yung hindi marunong mag-park. Galit na galit talaga ako pag nakikita ako. Alam mo, ginagawa ko ganito. Minari hindi marunong mag-park. Pag ako lang mag-isa, sumusulat ako ng note. Kasi pag hindi ko magagawa yun, pag kasama ko yung asawa ko musulat ako ng note. Tapos, lalagay ko dun sa kotse hindi marunong mag-park. The other day, nasa Festival Mall, nag-park ako. Nalito ako dun sa yung guhit. Ano ba susundin ko dun? Yung guhit o yung bar? Yung, alam niyo yung bar? Yung ganon. Ito yung bar, tapos ito yung guhit. Ang sinunod ko, yung bar. Yung sinunod ko yung bar. So, yung guhit, parang, basta nandyan lang, sinunod ko yung bar. Tapos, pagbalik ko, may note din ako. Alam niya, naisip, gusto kong abangan. Sino naglagay nito? Gusto kong tumayo doon. Pero sabi ko, gawain ko rito. Nakakuha niya yung ibig ko sabihin. Because that's my standard, no? So, may ganun din. Sa tingin niya, malito no? Malito. Doon sa kanya mali. Pero sa akin, ang sinunod ko lang naman yung bar. Sabi niya, why don't you, next time, sabi niya, take 3 slots. Sabi niya, hindi naman mean yung niya. Pero, nakuha niya ibig sabihin, kung ano yung standard mo sa tao, yun din yung gagawin sa'yo. Because it's true, it's a word of God. Kaya pag ikaw, konting pagkakamali lang, binibigwasan mo, ayan, pag nagkamali ka rin, may bibigwas din sa'yo.
Kung anong ginamit mong takalan sa iba, yun din ang gagamitin na takalan sa'yo. 1 Corinthians, grabe, ang liliit nun ah. Hindi, okay lang. Ito naman eh. 1 Corinthians 13, 1 to 3. No? I may speak in the language of humans and of angels, but if I don't have love, I am a loud gong or a clashing cymbal. I may have the gift to speak what God has revealed, and I may understand all the mysteries and all knowledge. I may even have enough faith to move mountains, but if I don't have love, I am nothing. I may even give away all that I have and give up my body to be burned, but if I don't have love, none of these things will help me. Love is patient. Love is kind. Love isn't jealous. It doesn't sing its own praises. It isn't arrogant. It isn't rude. It doesn't think about itself. It isn't irritable. It doesn't keep track of wrongs. It isn't happy when injustice is done, but it is happy with the truth. Love never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up. Never gives up. Praise the Lord. I decided to cap or end this message with this verse. Alam ko familiar lahat tayo sa love chapter, no? The love is patient, love is kind. Alam kong familiar tayo lahat dito, no? This is a good reminder, no? I believe we have learned, no, a lot that meron ngang old covenant way of loving at meron new covenant way of loving. So, I think I have 4 pointers for today. Dadaanan natin lahat ito. I make it maiksi yung ating sermon ngayon because this is an overview of all the things na pinag-usapan natin in the past 4 weeks or 4 Sundays. So let us see what we can get from this passage. Number 1, if you're taking notes, nakalagay dyan in verse 1, love is more important than spiritual gifts. Love is more important than spiritual gifts. Pero pastor, 'di ba ang spiritual gifts kailangan magkaroon tayo nito kasi kailangan natin 'to sa ministry. Hindi sinasabi rito hindi importante ang spiritual gifts, pero it is more important to have love. It is more important to have love. So, makikita po natin dito, no? Here, Paul points out that love is more important than spiritual gifts. Alam nyo, hindi pa ako nakapakinig or hindi ko pa wala pa ako narinig na nagsabing, kasi ito yung lagi ko naririnig, ako gusto ko yung gift of prophecy, no? Ako yung gusto ko yung discerning of spirit, no? Para alam ko kung saan galing ang asawa ko. Kaya ako gusto ko yung gift of tongues or interpretation of tongues. Pero wala pa ako narinig. Ako gusto ko mapuno muna ng pag-ibig ang puso para ma-share ko sa iba. Sa lahat ng spiritual gifts, the 12 gifts of the Holy Spirit are very important. Tatandaan niyo po yan. Pero love is more important. Ang pag-ibig ang siyang pinaka-importante sa lahat. Sabi rito, if I speak in tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries, so lahat ng misteryo, alam mo, and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. I am nothing.